Ayan, magandang hapon po sa bawat isa. Merry Christmas po sa inyo. Kamusta po kayo? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan po. So, ilang linggo na po nating pinag-aaralan ang patungkol po sa Great Commission. Amen po. Marahil po ay wala tayong physical soul winning ngayon. Pero nito pong after camp, sabi nga po sa atin ni Pastora Jenny Ann, ay mas nadagdagan pa ang members natin at may mga simbahan pa nga po tayong nabuksan. Bakit po kaya? Kasi po may nag-disciple. Kasi po may tumugon sa pinapagawa ng ating Panginoong Hesus. Kung yung ibang churches po ay nag-stop, nagsara, napaka-blessed po natin dahil nandito tayo sa Rema, kung saan tinuturuan po tayo ng ating mga leaders. Tinuturuan po ang bawat isa sa atin na lumakad sa pananampalataya. Kaya imbis na mag-stop ang gawain natin, imbis na mag-stop ang salita ng Diyos sa atin, ay nandun na gumagawa tayong mga remanyan ng paraan para ibahagi ang salita ng Diyos. Amen po. At kung mapapansin po natin, ay mas lalong uminit ang bawat isa sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nandun na nagpapagamit po ang bawat isa. Kasi kung mapapansin po natin, kung yung ibang church ay nag-stop, hindi naman po lahat, ay ang Rema po, mas dumami ang gawain. Hindi lang po yun. Tinuturuan tayong humarap sa kamera. Amen po. Wala pong magaling sa atin. Wala pong sanay sa atin pagdating po sa part na ito. Pero ang sinasabi nga po sa atin ni Elder Bert, God is not looking for a golden or silver vessel. He is looking for a yielded vessel. Amen po. Sige nga po, makipagbukasan po kayo sa akin sa 2 Timothy chapter 2 verse 1 and 2. Basahin ko po sa inyo. Sabi po dito, kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo kay Timothy. At ang tawag niya nga ay, sabi niya dito, anak ko. Anak niya po si Timothy sa pananampalataya. Amen po. Kailangan po bilang tagasunod ni Kristo, dapat binabahagi natin ang salita ng Diyos. Hindi lang po basta binabahagi, kundi dapat meron tayong dinidisciple. Katulad po nito ni Apostol Pablo, sinulatan niya yung kanyang disipulo, si Timothy. Sabi niya, anak ko. At nagbibigay siya ng encouragement. Ulitin ko po, hindi lang basta tayo nagbabahagi, kundi nandun dapat na nagdi-disciple po tayo. Dapat meron tayong inaalagaan. Amen po. Yung magiging kagaya mo sa pananampalataya. Si Pablo po, ulitin ko, tinawag niyang anak si Timothy. Anak sa pananampalataya. Kasi ine-expect po ng Diyos sa bawat isa sa atin bilang isang Kristiyano ay namumunga po tayo. Hindi lang po pastor at worker ang gagawa nito, kundi tayo pong mga tumanggap kay Kristo. Amen po. May kwento lang po ako sa inyo. Kung mag-iisip ka, anong mga memories mo this year? Anong nangyari? Anong nagawa mo? Anong napasyalan mo?
nag-iisip po kami dito, wala po kaming maisip. Until magkaroon po tayo ng virtual camp, which is nitong November lang po. Pero other than that po, wala na po kaming maisip. Parang ang bilis-bilis dumaan ng taon na walang nangyari kundi si COVID. Oo, sikat si COVID. Pero sa atin pong mga taga-Rema, si COVID, ang dyablo ay talunan na. Amen po. Bakit po? Kasi akala po ng dyablo, mapipigilan tayo. Pero hindi. Mas dumami pa ang gawain natin. Kasi everyday may iba't ibang online services tayo na napapakinggan. Only sa Rema. Amen po. Kaya i-appreciate po natin yung mga leaders po natin na nagtiyagang i-disciple ang bawat isa sa atin. Kasi nga po, hindi tayo nakatingin sa galing. Hindi tayo nakatingin sa runong. Kundi, nandun yung attitude natin sa Lord na, Lord, sige po, magpapagamit ako. Amen po. This year po, alam naman po natin, ang iba po sa atin ay alam na ako po ay na-assign sa Mega Swabbing Facility. Dito po sa Philippine Arena, Bukawi, Bulacan. Madami po kami na na-assign doon. At karamihan po sa mga kasamahan ko, that time, ay nandun na takot or ayaw na ma-assign doon. Bakit po? Kasi puro COVID po ang makakasalamuha mo doon. Mataas ang exposure. Malaki ang chance na mahawa ka. At ang government po natin ay nagpapadala doon ng mga volunteer galing sa iba't ibang agencies ng gobyerno. At alam niyo po, yung mga volunteer na yon na pinadala ng gobyerno ay marami po ang nag-back out. Pero may mga nag-stay din naman po. Pwede nilang gawin yun kasi volunteer sila. Pero sa amin po, sa military, hindi. Bakit? Kasi that's an order. Katulad po ng kwento sa atin ni Pastor Nino nung Tuesday, sa trabaho, susunod ka sa boss mo. Sa sports, yung coach mo, susundin mo. And sa military, again, susunod ka. Bakit po? Kasi that's an order. Kasi kapag hindi ka sumunod, maaari kang matanggal. Maaari kang maalis. At sa atin pong paglilingkod, mainam po na ugaliin ng bawat isa po sa atin. Isipin po natin. Ugaliin po natin na sumunod sa pinapagawa po ng ating Panginoong Hesus. Bakit po? Kasi that's an order. Sabi po sa Mateo chapter 28 verse 19. Basahin ko po sa inyo. Sabi po dito, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Ito po ang utos sa atin ng ating Panginoong Hesus. Gawin po natin ito. Hindi lang po workers, hindi lang po pastors, kundi ang bawat isa po sa atin na tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Amen po. Tuloy ko po yung kwento ko. Habang nandun po ako sa Philippine Arena, first day namin dun. Nandun yung iba, maraming nangangamba, maraming nade-depress, kasi bakit sila nandun? Para gawin ang misyon ng bawat isa sa amin. Pero alam nyo po, first day, ang tanong ko sa Lord, Lord, bakit ako nandito? Alam ko naman po ang sagot. Mission. Yes, mission sa COVID. Pero malinaw po sa akin
na mission ito ng pagdadala ng kaluluwa sa ating Panginoong Hesus. Ulitin ko po, malinaw po sa akin that day na ito po ay misyon ng pagdadala ng kaluluwa sa ating Panginoong Hesus. First day po, hindi po ako pumayag na matapos ang araw na yon na wala akong nailapit o nadala sa Panginoon. Every day po. Yun ang tanong ko sa Lord. Ang tanong ko sa Lord, Lord, sino? Lord, sino yung shesheran ko? Sino, Lord, yung ilalapit ko sa'yo? And every day, glory to God po. Dahil may nailalapit po tayo sa Panginoon. At dumating po ang time, habang doon po ako nag-stay, ay yung mga shineran ko po ay inaya ko na mag-Bible study. And glory to God po. Dahil that time po, nung bago-bago pa po tayo dito sa FB Live natin, nasabi ko na po ito noon at nasabi na rin po ng ibang pastors natin, napakadaling magpatanggap ng salvation. Napakadaling ibahagi ang salita ng Panginoon. Bakit po? Marami ang tumatanggap. At during Bible study po namin, ginagawa po namin ang Bible study doon sa Philippine Arena every after swabbing operation. Pagkatapos ng swabbing operation, ligo lang, tapos pupunta po kami sa isang room nung taga-ibang ahensya po ng gobyerno. Meron pong taga Department of Agriculture, may mga taga Philippine Science at iba't iba pong ahensya ng gobyerno. Nandun po na nagba-Bible study po kami. At glory to God po kasi nararanasan namin ang presensya ng Panginoon. Pero dumating po yung time na natapos na yung kanilang order. Sa madalit salita po, uwian na nila. Pero sa amin po, hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin po ang swabbing operation. Siguro po, mga 3 months lang sila dun. Pero at least, Lord, salamat kasi nagamit mo ako. Salamat kasi naibahagi kita sa mga taong ito. Ngayon, nung nawala po sila, back to zero po ako. Lord, sino ulit? Sino ulit? At alam nyo po, may mga ipinagkatiwala po sa akin na hawakang mga tao sa lugar na yon during operations. 18 tao. At alam nyo po, shinare ko si Jesus sa kanila. At maluwag po nilang tinanggap. And again, syempre, nandun po kami, nakastay kami doon. In-invite ko po uli sila na magkaroon ng Bible study. Ang Bible study po namin doon, kung yung dati, every after swabbing operation, itong mga kasamahan ko po ngayon sa Bible study, ang Bible study po namin doon ay maaga. Before mag-start ang operation. Nag-start po kami ng 8, so mga 6:30 to 7 ay dapat nandun na ako. Kasi magba-Bible study po kami every Tuesday and Thursday. Nandun na sinishare mo si Jesus sa kanila. Pinapakilala mo si Jesus sa kanila. At minsan pa nga po, napapaisip ako, may nangyayari ba? Kasi habang nagsishare ka patungkol kay Jesus, yung feeling na parang wala namang nakikinig. Pero dumating po yung time, may nagchat sa akin at nagpasalamat. At sabi niya, salamat po kasi kailangan namin yan. Sabi nga po sa atin ni Pastora Giselle, magtanim ka lang. Itanim lang natin ang Word of God sa puso nila. Diligan natin sa panalangin.
At lagi pong sinasabi sa atin ni Pastor Boy, trabaho natin na mag-share, mag-pray dun sa mga kaluluwa. Pero trabaho na ng Lord ang baguhin sila. Amen po. Bakit natin ito ginagawa? Kasi ito po ang isang way para ipakita natin sa Panginoong Hesus na mahal natin siya. Ulitin ko po, kasi ito po ang isang way para ipakita natin sa Panginoong Hesus na nandun yung compassion, nandun yung burden niya sa mga kaluluwa kung saan man siya dalhin ng Panginoon. At naniniwala po ako, ang bawat isa po sa ating tumanggap sa Panginoon bilang Diyos. Alam niyo po, yung bina-Bible study ko po doon ay 18 na tao. 18 po sila. Sila po ay tsinatsaga kong pasukan ng maaga. Kasi maaga po yung Bible study namin doon. At one day po, yung isa po pala doon sa bina-Bible study ko ay nasa ibang faith. Siyempre po, ang Bible study po natin doon ay nasa poder nila. Nag-iisip nga po ako, what if isumbong ako nito sa ministro nila? Ano kayang mangyayari sa akin? Pero alam nyo po, nandun na tuloy lang. Tuloy lang. At alam nyo po, one day, before matapos ang operation namin, nilapitan ako nitong taong ito at sinabi niya sa akin, "Sir, bago ka umuwi, mag-fellowship naman ulit tayo. Mag-pray tayo, ipag-pray mo kami. At yung kasamahan namin na nag-positive sa COVID." Nagulat po ako. Bakit po? Kasi iba ang faith niya. At hindi ko ine-expect na lalapitan ako nito at aayain na ipag-pray siya at mga kasamahan niya. Ano pong ibig kong sabihin? Gawin lang natin ang pinapagawa ng Panginoon dahil sa pagsunod po natin. Sa paglilingkod po natin. Sabi nga po sa kanta, He works in ways we cannot see. He will make a way. May mga mahal pa po tayo sa buhay. Itanim po natin sa kanila ang salita ng Diyos. At ilang buwan po ang lumipas, kinikilala ko na po sila. Inaalam ko yung mga lugar nila kung saan po sila nakatira. At alam nyo po, nitong Wednesday lang, nagtanong ako sa dalawang taong kasama ko dun sa Bible study kung may inuupahang bahay sa kanila, malapit sa kanila. Ang isip nila, dun ako titira. Ang sabi pa nga po nila, magiging magkapitbahay na kami. At nung nalaman po nilang gagawing simbahan pala ang hanap ko, ay nandun na natuwa sila. Kasi gusto din nilang makapag-attend sa gawain na malapit sa kanila. Pumunta po ako sa kanila nung Wednesday. Wala po akong nakita nung pumunta ako sa lugar nila. Pero purihin po ang Panginoon. Kasi nung Thursday, nag-chat sa akin tong taong ito at nag-send siya ng picture ng bahay na pwedeng upahan. Glory to God po. So ngayon po ay nakikipag-arrange po ako ng usapan dun sa may-ari ng bahay. Pero, ang sabi po, itong taong ito na nag-send sa akin ng picture, maghahanap pa daw po sila. Amen po. Glory to God po kasi nandun yung kauhawan nila. Hindi pa po sila born again talaga.
Pero dahil sa nataniman sila ng salita ng Diyos, nandun po na unti-unti, nagkakaroon sila ng desire na makarinig ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga po sa atin ni Pastora Dayan, mahirap sa isang kaluluwa ang hindi kilala si Jesus. At bilang isang Kristiyano, part natin na ibahagi ito sa kanila. Dahil malaki ang kaibahan ng buhay na kay Kristo. Malaki po ang pagkakaiba ng buhay ng isang tao na malapit sa Diyos. Amen po. Ang pagdidisciple po ay pagmamahal sa mga kaluluwa. Ang pagdidisciple po ay pagtsatsaga. Ito po ang ginawa sa atin ng mga pastor po natin. Kaya nararanasan natin ngayon ang glory ng Diyos. Amen po. At sa darating pong 2021, ilang araw na lang po, 6 days na lang, 2021 na po. At dapat handa po tayo sa misyon na binigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kung naaalala po natin nung camping, yung anointing na binigay sa atin ng Panginoon, gamitin po natin. Gamitin po natin yung anointing na yun. At wag po nating hayaang masayang. Amen po. Mga kapatid, malapit na pong dumating ang ating Panginoong Hesus. At mainam po na sa pagdating niya ay madatnan niya tayong naglilingkod sa Kanya. Close ko po sa verse na ito. Sabi po sa Matthew chapter 24 verse 13. Ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Sabi nga po ni Pablo kay Timoteo, magpakatatag ka. Magpakatatag po tayo sa paglilingkod. Dahil malapit na pong dumating ang ating Panginoong Hesus. Gawin po natin, sumunod po tayo sa itinerary ng Diyos. Bumawi po tayo sa Kanya. Amen po. So hanggang dito na lang po. Sige po, pray po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesus, maraming salamat o Diyos sa salita na iniwan mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy, Father God, nabigyan mo pa kami, Panginoong Hesus, ng bigatin sa mga kaluluwa. Bigyan mo pa kami, Panginoong Hesus, ng isang pusong handang sumunod sa iyo. Pusong uhaw na maglingkod sa iyo. Dahil tunay nga, Panginoon, na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, na hindi mo binabaliwala ang bawat paglilingkod namin, Panginoon. Lord, tinataas ko nga po sa iyo ang bawat isang nanonood at nakikinig, Panginoon. Nagwiwika nga po ako ng pagpapala sa bawat isa. At Lord, ilapit niyo nga po sila sa mga taong kailangan ka. Gamitin mo nga po ang bawat isa, Panginoon, na maibahagi ka. Maipakita namin, Panginoong Hesus, sa mga tao ang pag-ibig mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Selyuhan niyo nga po ang bawat isa ng iyong banal na dugo't kapangyarihan. Binabalik po namin sa iyo ang lahat ng ito ng may papuri, paggalang at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.